ating po mga kapatid na nasa ibabaw, malapit na kayo sa langit. Good morning po sa inyong lahat. Sa ating po mga kapatid, nakapiling po natin ngayon natin sa baba. Good morning po, purihin ng Panginoon. Sa panibagong linggo, karagdagang araw na ibinigay ng Diyos sa buhay natin ito. Praise God. Na-miss ko po kayo. Ilang linggo po akong wala sa biyaya ng Panginoon. Gayunpaman, hindi po ako naglakwatsa kundi sa isa pong gawain. Purihin ng Panginoon sa kabutihan niya, kadakilaan niya, at kalakasan dulot niya sa bawat isa sa atin. Bagamat ang buhay po natin ay punong-puno po ng hamon, gayon pa man ay naniniwala tayo, God will give us victory. Bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa lahat ng yan. Amen po ba ron? Purihin ng Panginoon. Muli, ngitian niyo po ang inyong katabi, ang nasa likuran po ninyo, ang nasa harapan, ang malayo po sa inyo, ngitian niyo din. Yung wala din dito, ngitian nyo rin po. Sa pamagitan po marahil ng inyo pong message that you can be able to send to them through your text o kaya cellphone or whatever. Ang komunikasyon po ngayon, napakabilis, napakadali. Hindi katulad nung dati, bago ka makapagbigay ng mensahe, kailangan mong magbayad ng telegrama. At ang telegrama nun, napakamahal. Kaya ang mensahe nun, ako uwi mamaya, ikaw sundo, tapos kuya. Ganun lang po. 100 na ho ang presyo nun. Samantala ngayon nakikitext nga yung iba kahit walang piso sa biyaya ng Panginoon. So we can be able to communicate to others. Ito pong advancement po nating technology is an advantageous part ng ating pong Christianity sapagkat ginagamit din po ito ng Diyos upang ma-expand ang kanyang mensahe sa bawat bahagi, parte ng mundong ito. Salamat sa Panginoon sa karagdagang linggo na idinagdag niya sa buhay natin. Ako po'y naniniwala, masaya po tayo ngayong umaga. Amen. Praise God. Sabi nga ng awit ng choir, God makes us happy. Nagtataka lang ako kung bakit si Sister Marvic ang nag-end ng kanta. Hindi, tinatanong ko lang sila. Na-surprise ako Lord. Ending na pala yun. Akala ko, aawit uli yung choir May unison po yung choir. Yung pala may message. The Lord makes you happy. And every one of us, by God's grace, make us happy. Tayo po'y muling tumayo. At gayon din po, isa pong masayang pagbati. Pasensya po doon sa mga naka-online. Hindi ko po kayo nabati kaagad. Gayon pa man ay naalala ko po kayo. Purihin ng Panginoon. Saan kayo naroon? Isang magandang umaga po sa bawat isa. At kami po'y natutuwa. Nakapiling po namin kayo. Bagamat hindi po face-to-face, in person, but online. By God's grace, we're thankful to that. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng 2 Korinto, chapter 12, verse 8 to 9. 2 Corinthians, chapter 12, verse 8 to 9. Hintayin ko po kayo makita po ninyo yung banal na kasulatan, ang talatang po. Ulitin ko po, 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 18 hanggang 9. Ito po ang ating mababasa kung nandyan na po kayo. Hintayin ko po kayo makita po niyan. O kaya itignan niyo po ang ating screen so that all of us can be able to read these particular verses. 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 8 at 9. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that God's power may rest on me. Binis na po ang salita ng Diyos natin pong malayang nabasa sa pagkakataon pong ito. Tayo po'y muling manalangin at patuloy po natin hilingin ang gabay at patnubay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Oh God, oh Lord Jesus, Father in heaven, Ama, 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 patuloy po kaming lumalapit, O Diyos, sa trono ng iyong kahabagan na meron pong pagpapakumbaba. Inaamin po namin, O Diyos, we are unworthy. Without you, without your grace, love, and mercy, we are nothing, O God. Subalit gayon paman sa kabila ng aming kakulangan, kahinaan, pagkukulang, kasalanan na gawa, at patuloy na nagagawa, O Diyos, ang biyaya mo po'y sapat upang kami po'y maabot, mapatawad, mayakap ng iyong presensya. So, maging ito, Panginoon, hayaan mo po, Panginoon, lumapit kami, Panginoon, sa iyo na may pagpapakumbaba. Believing, Lord, and acknowledging your presence, O God, that you're holy and we are not.
And by your love, grace, and by Jesus Christ, Lord, righteousness, we become so holy to your holy presence, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan, kadakilaan. Maging karapat-dapat po kaming sumamba sa iyo. Bagamat ito po'y napasimulan na namin kanina, Panginoon, sa pasimulan ng gawain ito. As we open this service, O God, singing songs of joy and worship to your name. But Lord, we still believe, Lord, O God, that your holy presence must be our desires, must be our whole heart desires, O God, to embrace this morning. Ang banal na presensya mo, Panginoon, maging hangarin po, O Diyos, kung bakit kami nandito. O God, palakasin mo mga nanghihina, pagaling mo mga may karamdaman. Papagtagumpay mo bawat isa sa amin, O Diyos. Give us strength that comes from you. Give us power, Lord, that can motivate us to go on and move forward and believe that our tomorrow, O God, is in your hand, that our days, O God, are blessed by you. Ang araw na ito, pinagpala mo, O Diyos. At ang bukas namin, Panginoon, ay nakasalalay sa katagumpayan ng iyo pong galaw sa buhay namin at aming pagtitiwala sa iyo. Ama, narito po ang ibang lingkod. Make use of my life as a channel of your word, of your blessing, of encouragement to people. Palakasin mo kami, Panginoon, sa magitan ng salita. Palalahanan mo kami, Panginoon. Tuwid mo ang aming buhay. At patuloy namin makita, Panginoon, yung kahabagan, pagmamahal, at pagpapatawad. Lord, i-bless mo ang bawat isa. Huwag mong hayaan na uwi kami na hindi namin taglay ang biyayang iyo pong inilaan para sa araw na ito. Para po sa iyong kalulatian lamang, O Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan, linuluwalhati. Panginoon, salamat po ng marami. All the glory and honor belongs to you. In Jesus Christ's name, amen. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng mga hamon or challenges. Madalas yung pong madinig sa akin ito na ang buhay natin sa daigdig nito ay punong-puno po ng hindi inaasang pangyayari. Unexpected moment, unexpected event. Bahagi po ng expected event na yan, yung mga hamon ng buhay, challenges about what we are supposed to decide on life, what matter most, what is important, ano ba yung mahalaga. Hamon upang unahin yung bagay na mahalaga. Hamon upang piliin yung mga bagay na mabutit, banal, makadiyos. Hamon ng pananagumpay, hamon sa pagsubok upang magtagumpay laban dito. Hamon sa pagharap sa problema ng buhay. Sa pasimula ng buhay natin, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ang biyaya po ay sapat sa pangailangan ng lahat. God's grace is sufficient for all the needs that we have in this world. Amen? Mula po sa pasimula, hindi ho nagkulang ibigay ng Diyos ang inilaan niyang pagpapala sa buhay natin. Puno ng pagmamahal, kahabagan at biyaya. Patuloy natin kailangan tanggapin ang grace ng Diyos upang tayo magpatuloy sa ating pong buhay, pananampalataya. Ang taong ito ay panibagong hamon para sa atin. And we already spent 20 days pala ang nakalilipas na sa buwang ito ng Enero. Alam niyo po ba, Bible month po ngayon? Ha? Hindi niyo po alam? Bible month po ngayon. Ibig sabihin, pagpapahalaga ng salita ng Diyos. Sa pasimula po ng buwan, ng araw po na taong ito, dapat hindi po natin makalimutan, ang guidance po ng buhay natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na inilaan naman yung ating pumabigyan pansin sa buhay natin araw-araw. Hamon ng pagtitiwala, hamon ng paglago sa pananampalataya, hamon ng pagtagumpay sa mga pagsubok at problema ng buhay. Doon po sa talatang ating binasa, ito po ay napakaganda pong talata sapagkat ito po ay nagdudulot po ng kalakasan din naman sa lahat ng pagkakataon, ano man ang naging kaganapan sa buhay natin. Ang sabi ni Pablo, my grace is sufficient for you. Sabi ng Diyos kay Pablo, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Alam ho natin itong verse na ito sa maraming pagkakataon, isinare ko po sa ilang pagkakataon ng bagay na ito. Ito po ay kataga ni Apostol Pablo doon sa panahon na siya may karamdaman, and he prayed for it that God will heal him in his ailment. But God answered to his request is no. It is not his will for him to be healed, but it is God's will for him to build this God's grace, yung mapuno siya ng biyaya ng Diyos. Ano po ba ang tugon ng Diyos sa ating pangailangan? Ano po ba ang tugon sa ating mga dalangin? Nahamon tayong tanggapin yung realidad na mas gusto ng Diyos mangyari ang kagustuhan niya at hindi gusto natin. Ang tanong ay ganito, ang nangyayari ba sa buhay natin yung gusto ba ng Diyos?
Maging sa plano ng gawain ng Panginoon. Minsan nga, pagka may meeting kami, may pagtatalo dyan sa amin pong gawain po sa STDC. May pagtatalo. Meron pong mga argumento dyan. Lahat may gustong mangyari. Pero ang bottom line nito, ano yung gusto ng Diyos? Ano yung gusto ng Diyos? Ganon din sa bawat isa sa atin. Sa bahay nga lang po, may pagtatalo mag-asawa. Ano ba mainam? Ano ba mabuti? Ano ba tama? Di po ba? Pero ang tanong ano ba yung mabuti? Ayon sa katwiran ng Diyos, ayon sa kanyang direksyon, ayon sa kanyang layunin at hangarin. Ang hirap na natapos yung buhay natin sa mundong ito and we fail to understand our mission in life. Parang sabi ng isa, ako'y nabubuhay pa sapagkat naniniwala akong may mission pa ang Diyos sa buhay ko. Sino naniniwala ng ganon? 90 years old na siya. Naniniwala sa may mission ng Diyos sa buhay niya. Pero 90 years ang nasayang, hindi niya alam kung ano yung mission na yun. Hanggang ngayon, inaalam niya. Naniniwala ko. Kaya ako may buhay kasi may mission pa ang Diyos sa buhay ko. Pero ano yung mission na yun? Hindi niya alam. Alam mo, marami po sa taong sa mundong ito, naniniwala na ang buhay na araw na ito dinagdag ng Diyos sa buhay nila because they believe God has a purpose and plan for them. But asking them what is the specific purpose ng Diyos sa buhay nila, hindi nila alam. Malamang ang ilan sa atin, ganun din po ang nangyayari. Ano pa kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin? Kalooban ba ng Diyos mag-abroad ka? Kalooban ba ng Diyos magtrabaho ka? Kalooban ba ng Diyos mag-aaral ka ng ganito? Kunin mo yung kursong ganun? Kalooban ba ng Diyos na magliwaliw ka? Kalooban ba ng Diyos na gawin mo ito? Kalooban ba ng Diyos ang gawain mo ito? Kalooban ba ng Diyos na mangaral ako? Pati yung pangaral, dapat inaalam ko kalooban ng Diyos. Minsan ba ito kalooban ng Panginoon? Sa totoo lang, nagkaroon po ng problema yung aking PowerPoint tungkol sa bagay na ito. Kaya sinulat ko na lang yung aking pong teksto. Ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung kalooban ng Diyos na madinig natin sa umagang ito? Kasi lahat tayo may mga gustong mangyari. Tama po ba yun? Pero ang tanong ay, ano ba gusto ng Diyos? Nagtalo na tayo, nag-away na tayo, pero ang kalooban ng Diyos, hindi na pa rin natin nagawa. We miss the point of living successfully. To that, we all need God's grace. Bakit? Lahat tayo may kakulangan, lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo ay may flaws. Tingnan nyo katabi nyo. Sabi sa kanya, kapatid, mukhang tumatanda ka. Yun ang totoo eh. Minsan, binobola pa natin, Pastor, mukhang hindi kayo tumatanda. Iniis ko tuloy yung mangungutang itong taong ito. O ano gusto niya? Gusto niya mangyari kung bakit niya sinabi yung bagay na yun. Di ba? Minsan nasasabi natin, just to appease people, we always wanted to tell them yung positive things na hindi naman totoo talaga. Parang binobola lang natin. Pero in reality, ano ba talagang nangyayari? Ano pong nais ko pong ipunto? Ang biyaya na Diyos napakahalaga sa buhay natin because by God's grace, we can live victoriously. Bakit? Lahat po tayo ay may mga pagkukulang. Aminin natin yon. Ano ba ang grace? Grace is unmerited favor. Biyaya na hindi mo dapat matanggap. Sa ibang translation ng Tagalog, God's grace, unmerited favor. Hindi ka karapat dapat tanggapin ito, pero tinanggap mo. Kasi ang Diyos ay punong-puno ng biyaya. God is full of grace. Grace po yun. May kasabihan nga, habang may buhay, kanina dapat natin itandig yung pag-asa. Di ba sa Diyos? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya lang, ang tanong ganito, kanino tayo umaasa ng buhay natin ito? Upang tayo magtagumpay. Upang ma-obtain natin yung success in life. Lahat tayo naghahangad ng tagumpay, di po ba? Pag nag-compete ka, gusto mo magtagumpay. Pag nag-exam ka, gusto mo magtagumpay. Pag nag-aaral ka, gusto mo magtagumpay ka. Sa pag-aasawa, gusto mo magtagumpay ka. Sa lahat ng aspeto ng buhay, we always want to be successful. Pero yung success does not comes from us because many times we fail. Sa maraming pagkakataon, tayo po'y bigo. Sino po dito hindi nakaranas ng kabiguan? Lahat ng exam niya perfect, 100. Wala. Kahit na gano'ng katalino, may failure pa rin tayo. Because all of us are unrighteous. No one is perfect. No, not even one. Only God is perfect. In that sense, we need God's grace talaga sa buhay natin. Kaya managana po tayo. Sa taong ito, napakahalaga po niyan. Tulad na sinabi ko, may kasabihang habang may buhay, may pag-asa. Nais kong dugtungan ito ng isa ring realidad ng buhay. Ano yun? Habang may buhay, may pag-asa kahit ang mundong ito'y punong-puno ng problema. Ayan, ganda dagdagan gano'n, di ba? Habang may buhay, may pag-asa, habang ang mundong ito'y, ang realidad, punong-puno ng problema. What God said in His Word, sabi ng John chapter 16, verse 33,
In the world you have trouble. Sa mundong ito, magdaranas kayo ng kapigatian, sabi ng Panginoon. Sa mundong ito, makararanas daw tayo ng iba't ibang uri ng hirap. Hirap. Ano bang mahirap na yan? Mahirap mabuhay ngayon. Mataas ang bilihin. Mga cute lang hindi tumatangkad, hindi mataas. Di ba? At paano kahit na hindi ka tumaas, cute ka pa rin. Ano po ba? Mahirap pong mamuhay ng may kabanalan ngayon, sa impluensya ng daigdig ngayon. Hindi na nga alam kung ano yung mabuti at hindi yung mabuti at mali sa mundong ito. Pero sa patnubay ng salita ng Diyos, alam natin na directed tayo ng salita ng Diyos. Amen po ba? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Pamagitan ng kanyang salita. It might not be specific, but in general sense, God's Word guided us according to His purpose and plan sa buhay natin ito. Hallelujah. Alam natin lahat ng realidad na ito, na sa mundong ito ay may kapigatian. We have to go through the problems. Kailangan nating humarap sa iba't ibang problema, pagsubok, hardship, and difficulties in life. We already resolved some of it, and some seems to be around just waiting for us to turn their troubles into us. Ano bang ibig sabihin? Yung problema, pagsubok, at mga hirap ng buhay, ay bahagi na ng buhay natin. Isinilang na ho tayong umiiyak at nabubuhay tayong may pagluha din naman at pag-iyak. Amen po ba? Hindi lang po yung matatapang ang hindi umiiyak. Lahat tayo marunong umiyak, lumuha. We know what pain is. We know what hurt is. Alam natin yung sama ng loob. Sino dito may sama ng loob? Wala. Sama ng labas. Yung masama kalooban mo sa kapwa mo, ay sama din ang loob yun. Kasi hindi naman sasama loob mo, okay, nang walang apekto sa labas. So, mahalaga pong makita natin yun. Katotohanan ito. Well, okay. At meron pang mga troubles na nandyan lang, nakaantabay lang para pumasok sa buhay natin. Kaya sa taong ito, ano bang pwede nating asahan? Kahapon nga, inuga lang tayo ng konti ng Diyos, di ba? Lumindol ng konti. Bahagya lang naman. Marami nakaramdam, maraming hindi, maraming hallelujah, praise the Lord, marami pong ano bang nangyayari, hindi alam. Hindi po alam lumindol. Wala kang kaalam-alam. Buti na lang. Lumindol ho, bagya. Sa mga taga Mindoro, medyo nabahala sila. Kasi doon po yung intensity ng lindol kahapon. Kasi nga, wala na tayong panahong tumigil sandali at huminto. Puro tayo, hyperactive lahat tayo. Kumikilos, gumagalaw, hindi na natin alam nangyayari sa ating paligid. Nawala na tayo ng pakiramdam. Hindi naman masama yung magkaroon tayo ng pakiramdam, emosyon sa maraming bagay. Pero ang pagtanong ay ganito, are we aware that God's presence is always with us every time we have troubles and problems in life? Aware ba tayo na hindi Kanya iniwan, hindi po yung nababayaan man? Mahalaga po ito Katulad sinabi ko, alam natin ang realidad nito. Ano ang ating gagawin kapag hindi mo na alam ang yung gagawin at hindi mo ma-resolve ang unsolvable problem ng buhay mo? Ang hirap nun, no? Ano yung gagawin kapag hindi mo na alam ang yung gagawin? Ang hirap nun. Hello? Anong gagawin pagka naliligaw ka ng landas? Huminto ka muna. Huwag ka na maglakad. Baka lalo kang lumalayo dun sa landas na pupuntahan mo. Di ba? Kadalasan po ang naliligaw, mabilis lumakad. Bakit? Gusto niyang malaman kaagad yung tamang daan. Tama po ba yun? Pero the best way you should do, kapag naliligaw, huminto ka sandali. I-repose mo muna sarili mo. Isipin mo, baka pag humakbang ako, lalo akong malayo. Okay. Pag umatras naman ako, baka lalo akong lumapit. Ano man yun? Iliko ba ako sa liliko sa kaliwa? So we must think wisely bago tayo magdesisyon, di po ba? Kaya lang hindi nga ganun ang nangyayari sa realidad ng buhay Kaya marami sa atin na aksyon natin, ginawa na natin ang dapat natin gawin sa problema nating hinarap, akala natin yun ang tama. Nakalimutan natin, ang Diyos pa rin ang dapat nating hinga ng tulong sa pagkakataon na yan. Ang tanong ganito, ulitin ko, ano ang yung gagawin kapag hindi mo na alam ang yung gagawin at hindi mo ma-resolve ang unsolvable problem ng iyong buhay? Ano ang gagawin mo kapag hindi mo maayos sa mga unfixable problem? Anong gagawin mo kapag hindi mo masagot ang difficult questions sa buhay? Anong yung gagawin kapag hindi mo mabago ang gusto mong baguhin? Anong yung gagawin kapag hindi mo makontrol ang ilang mga bagay
nakakasakit ng lubos sa iyong kalooban. Nasasaktan ka na eh. Hindi mo na alam gagawin mo. Ano gagawin mo? Aber, tapusin ko kayong sermon ng ganito pagkataon ko na ako. Ano ba gagawin namin? Lahat tayo na mo, bro. Lahat tayo talaga si Pastor. Huwag niyo mo nang tapusin sa gano'n. Ano ba dapat natin gawin? Ako rin po yung nagtatanong, ano ba dapat natin gawin? Pagka dumarating tayo doon sa, hindi mo na nga alam ang gagawin mo, ano pa gagawin mo? Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Kasi hindi mo nga alam. You know what? In that sense, nilalagay lang tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na para ma-realize natin, sino ba tayo at ano siya sa buhay natin? Who am I? Sino ba ako? Ako bilang tao may kakayanang mag-isip, magpasya, gumawa ng mga bagay na maaari kong gawin. Pero may limitasyon ako. Ganon din bawat isa sa atin. May mga tanong na pwede kong sagutin at may mga tanong na hindi ko masasagot. Ganon din kayo. At yung mahalagang tanong na ito, na napakahalaga sa buhay natin, hindi natin man lang na itatanong. Pero mahalagang mga katanungan na dapat may tugon. Ano yon? Halimbawa, hanggang kailan ba ang buhay kong ito? Ang layo ng buhay ko. Saan ako pupunta pag ako'y namatay? May kaligtasan ba ako? Yung mga tanong na ang issue niyan may kinalaman sa eternity. At yun na dapat nating isipin mabuti. Kaya lang matanong ng tao ngayon ay, paano ba ako gaganda? Paano ba ako yayaman? Paano ba ako sisikat? Paano ba ako magiging magaling? Paano ba ako sa grupo? Paano ko ba mabibili ito? Paano ko maitatayo? Paano ko ba magagawa ito? Lahat ng yan ay pangsamantalang kahalagahan. But what is important, nakakalimutan natin bigyan pansin ang bagay na yun. Wala na sa Caloocan Bethel, palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Ano dapat natin gawin? The good news is, you can cast yourself on the sustaining grace of God. Ang mabuting balita, sa kabila ng mga bagay na hindi natin kayang gawin, pwede natin gawin ang bagay na ito. Ipagkatiwala sa Diyos, sa di nagmamalo niyang biyaya, ang ating kalagayan sa buhay. Cast all our cares upon Him, for He cares for us. That's what God said. Sinabi ng Diyos yun eh. Ano ba dapat kong gawin? Panginoon, nahirapan na po ako. Lord, tulungan mo ako. Ikaw na po magpasan ng pinapasan ko. Ano sabi ng Panginoon? Ay ako na nga humihingi na matagal ko nang hiningi. Pasanin na yan. Iba hindi bibigay sa akin. Ano sabi ng Panginoon? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge God and God will surely direct our path straight. Amen. Hallelujah. Come to me, all ye labors and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Maaring itanong mo kung paano natin magagawa ang bagay na ito. Paano ko may pagkakatiwala ang sarili ko sa Panginoon? Sa kabila ng mga problemang dumarating sa buhay namin ito. Sa taong ito, sino ba may mga problema? Lahat tayo. Ako, problema niyo po, alam problema ko po ngayon, sumasakit ng balakang ko. Problema ko yun. Pag tumayo ako, Panginoon, Lord, yung bang pag tumayo ka, umupo ka na matagal, pag tumayo ka, di ba dati, pag umupo ka, tagal, straight, yeah. Ngayon, slow motion. Slow motion. Sino po nakakaranas ng ganon? Yung realidad ng buhay, hello? Hindi nakukuha sa praise the Lord yan. Problema ko yun. Bakit? 62 na ba ako, ma? 61. Pati edad ko tuloy. Nakakalimutan ko na. Pwede ko naman balik na rin. 26, 62, 61 pa lang pala. Ayun. Tingnan nyo, pati memorya. Opo, isa pati memorya. Medyo namumroblema ako. Kausap ko, nakakalimutan ko pangalan. Kilalang kilala ko. Birthday nga ng mga anak ko, hindi ko na alam kung kailan. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero buti na lang birthday nyo, hindi ko nakakalimutan. Joke lang. Bakit ko binabanggit ito? Ano man dapat kong gawin sa mga sitwasyong hindi ko na magawa? Yan. Praise God. Mga problema. Alam niyo po, ang problema hindi nawawala yan. At huwag niyong asahan na gagaan yung problema niyo sa taong ito. Pastor, nanakot naman kayo. Hindi po. Habang bumibigat yan, lalong bumibigat ang tulong ng Diyos upang abutin tayo at makita na kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon.
You know what life? Life is all about testing and trusting. Eh. Ang buhay natin sa mundo is about testing and trusting. Kaya una sa lahat, ano dapat natin gawin? Una, cry out to God and ask for His help. Seek His help. The first thing we need to do, doon sa mga problemang hindi na natin mapasan, mga tanong na hindi natin masagot, mga sitwasyon hindi natin kaya, cry out to God. Umiyak ka sa Diyos. Iyak mo sa Panginoon. Kahit yung, ang tawag na cry out, umiyak. Ano ba yung ang tawag sa humikbi, yun, humikbi. Humikbi ka lang sa Diyos. Maging tapat ka. Kasi alam naman ng Diyos ang sitwasyon natin eh. Wala tayong may tatago sa alam niya ang lahat. Lord, iniiyak ko po asawa ko, ang tigas ng ulo. Hindi iyak ko kay Lord. Wala ka na magawa eh. Iyak mo anak mo, Panginoon. Yung mga anak ko po, Panginoon, Lord. Kahit anong pangaral ko, hindi na masunod, hindi na pakinagigil. Lord, iyak mo sa Panginoon, hayaan mo. Sumbong mo kay Lord, iyak mo kay Lord. Hindi mo na magawa eh. Iyak mo sa Lord. Cry out to God. Okay. Cry out to God. Ibigay mo sa Panginoon. Be honest with God. At ating admit ang ating kakulangan at tanggapin natin na kailangan natin ang tulong ng ating Diyos. Hindi naman masama yun. Hindi naman kahinaan yung Panginoon, Lord, ako po'y nanghihina, Panginoon. Wala na po akong lakas, O Diyos. Hindi ko na kaya ito. Panginoon, tulungan mo po ako, Panginoon. Ako po'y nahulog sa pagkukulang, Panginoon. Ako'y nagkamali muli. Lord, help me. Mali ba yun? Hindi mo na nga magawa eh. Hindi mo na magawa eh. Iyak mo sa Diyos. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Let us not pretend to be self-sufficient. Huwag nating isipin na kaya natin ang lahat. May nagsabi sa pastor, umiinom ka ba ng biodiesel? Ang hina naman ng pananampalataya mo. Naisip ko, yung mahal niya sa buhay nang magkasakit, pina-hospital niya. Ba't pina-hospital? Ang hina naman ng pananampalataya mo. Nagpanuktor ko ngayon. Di ho. It takes wisdom for us to do that. Wisdom lang naman yun eh. Direksyon din ng Diyos yun. Pero ang mahalaga niyan, ano man ang sitwasyon mo, huwag kang bibitaw na magtiwala sa Panginoon. Lord, sinugod mo sa ospital, wala ka ng pambayad. Lord, Panginoon, ano po gagawin ko? Help me. I cry out to God and ask God's provisions. Yan. Ang sabi ng Bible, James chapter 4, verse 6 to 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Yan. Lumapit daw tayo may pagpakumbaba. Yan. Sabi niya, submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Take note yung sinabi dyan, come near to God, and he will come near to you. Hindi pala malayo ang Diyos. Hindi pala mahirap kausapin ang Diyos. Hindi po busy ang Panginoon. May nagtanong sa akin, Pastor, hindi ba naguguluhan ng Diyos? Lahat tayo nagpipray sabay-sabay. Hindi po ganun ang Diyos. God is an all-knowing God, all-powerful God, omniscient God. Kung nagpipray tayo dito, at doon sa ibang church nagpipray, hindi po malayo ang Diyos sa kanila. Kung malapit ang Diyos sa atin, malapit din ang Diyos sa kanila. Kasi ang Diyos is everywhere. His presence is always there. Hindi natin pwedeng limitahan. Amen po ba? Hindi po natuturete ang Diyos. Hindi po nabibigla, ang bigat naman ng problema. Bakit hindi ko alam? Hindi po sinasabi ng Diyos, ang bigat naman ng problema mo. Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Hindi po ganun ang Diyos. Marahil tayo ganun. Nabibigla tayo, pero ang Diyos, no. Hindi siya nababothered. May oras bang Panginoon makinig sa ating dalangin? Sabi, baka natutulog ang Diyos. Alas 4 na madaling araw, mamaya na mag-aalas 5 tayo mag-pray. Hindi ganun. Ang Diyos po is always available anytime we want to talk to Him. Sabi rito, come near to God and He will come near to you. Yung mga heroes of faith, ano bang nangyayari? They just come humbly to God for help in times of challenges. Si Nehemiah, bago niya itayo yung moog ng Jerusalem, nanalangin muna siya. Hindi niya alam anong gagawin eh. Hindi niya alam kung paano niya may tatayo yung moog. Sino ba siya? Cupbearer lang siya cupbearer ng hari. Pero he trusted God pamagitan ng panalangin. Hindi niya magagawin, dinalangin niya sa Panginoon, humingi siya ng tulong, iniyak niya sa Diyos. At alam niyo, pabor ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon sa kanya hanggang sa natapos niya yung wall. Ano ibig sabihin? Yung hindi niyo magagawa, aminin natin, hindi natin kaya,
humingi tayo ng tulong sa Diyos, i-cry out to God. Help. Pray. Panalangin. Amen. Sa taong ito, ano man ang hamon na ating harapin, pray to God and ask God's help. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Pangalawa, revive yourself with God's Word. Pag sinabing revive, muli niyong pasiglahin ang ating pong buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pagbulayan mo ang salita ng Diyos at punuin mo ang iyong isip ng Kanyang salita. Fill your mind with His Word. Kapag hindi mo na alam yung gagawin, magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng Bible. Sabi niya, Pastor, ginawa ko magbasa ng Bible, napunta ako sa kalagitnaan ng New Testament at Old Testament, walang nakasulat. Kaya wala doon sa binasa araw na yun. Walang nakasulat. Inalam niya kalooban ng Lord eh. Binuksan niya Biblia, napunta siya sa gitna. Tignan niyo yung Bible niya, Old Testament, gitna yan eh. Mayroong space dyan na walang sulat. Sabi niya, walang kalooban ng Diyos sa buhay ko sa araw na ito. Hindi ko ganon. Read your Bible, meditate on it day and night, verses by verses. May mga mensahe po ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Pag hindi mo alam, ang gagawin mo, read God's Word. Revive yourself with the Word of God. Let God's Word comfort, strengthen, heal, soothe, and energize you to keep you going in your faith in God. Alam niyo, problema ganito. Marami sa atin, busy sa maraming bagay, pero nakalimutan natin magbasa ng Biblia. Aminin natin ito. Hello? Amin natin yun. Busy tayo. Busy tayo makipag-date, busy tayo mamasyal, busy tayo kumain, magtrabaho. But we fail to realize the importance of God's Word. Ang sabi ng Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo po ba, kung gusto mo malaman ang kalooban ng Diyos, basahin mo Biblia. Hindi man specific nakalagay dyan na ikaw'y pupunta ng Kuwait o kung pupunta ka ng UAE o Dubai ang puntahan mo. Pero ang salita ng Diyos nagbibigay ng direksyon in general sense, ng direksyon at gabay upang makita natin ano ba yung layunin ng Diyos sa paghakbang natin ito. Sa bawat desisyon natin gagawin, let God's Word help us decide. Kasi hindi po nagkulang ang Panginoon, bigyan tayo ng guidelines to select, to choose what is right, to decide what is holy and honorable to Him. Ang salita ng Diyos, punong-puno po ito ng patnubay at gabay. Sa mga youth, ang sabi, magiging maganda ang buhay, kinabukasan, if you allow God's Word to guide you in your decision making. Amen. Sa mga senior citizen, heaven and earth will pass away. But God's Word remain forever. Amen. Hallelujah. Minsan isip ko, Panginoon, 60 naman ako. Ilang taon pa bang matitira ko sa bundong ito? Enjoy ko na lang, di po ba? Hello? Para bagang malapit na ba ako? 61 na eh. Ang buhay naman ng tao eh, hindi maabot ng bihira yung maabot ng 100. May bonus daw government sa 100 years old eh. Magkano? Diba, bibigyan ka ng 100,000, hindi mo na alam kung paano gagawin yan kasi nagulyanin ka na. O, di, parang impractical, no? Impractical. Sino po ba dito 99 na? Hello, friends tayo, ha? Kaibiganin nyo daw yung mga 99 years old, 98 years old. Bakit? Lagi nyo samahan kasi hindi na daw niya alam ano gagawin niya. Pag binigyan siya ng ganyan pala ng gobyerno, hindi niya na alam ang gagawin niya doon. Hindi niya nga alam kung ano yung buhay. So, ang tanong ay ganito. Sa nalalabi nating panahon, may mga problema tayong harapin. Kanino dapat tayo magtiwala sa mga sandali na mahirap nating gawin? Ay sa Diyos na lang. Amen. Sa Kanyang salita. Revive God's Word. Ang sabi po ng Psalms 119 verse 25, ano sabi doon? I am laid low in the dust, preserve my life according to your word. Yan, sabi dito. I lie in the dust. Baka ko, Panginoon, ako po'y nakahiga po sa putik. Pero Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyong salita. See? Kahit sa panahon ng pagbagsak, panahon ng panlulupaypay, ang salita ng Diyos nagbibigay ng kalakasan at revival sa buhay natin. Hallelujah. We need to look to God and listen to His Word. He is the only one with sustaining strength. Hallelujah. Ano ba ang kahalagahan ng salita ng Diyos? As light, as guide, as swords, as eternal and powerful in value, relevancy,
Never changes at angkop na sagot sa bawat question ng buhay ang salita ng Diyos. I tell you, once you read God's Word, napapalakas ka. Tama ba yun? Magbasa ka ng Bible, napapalakas ka. Lalo mong nakikilala ang Lord, lalo nagiging malapit ka sa Panginoon, lalo mong nakikita yung dakilaan ng Diyos. Lagi mo na unawaan kung anong kahulugan ng buhay at kalooban ng Diyos sa buhay natin ito. Once you read God's Word, meditate on it day and night. Totoo ba yun? Totoo po yun. Huwag nilang babasahin, basta lang sinabi kasi ni Pastor, basahin eh. Kasi may assignment kami. Hindi po, yung pagbabasa po na talagang ninanamnam, bawat mensaheng nakapaloob dyan, inaalam, Panginoon, ito buhay para sa akin. Ito po, Panginoon. Pag binasa ko, Lord, napakadakila mo pala. You are the Lord that gives strength. Firm foundation, matibay na muog sa panahon ng kaguluhan, panahon ng kabagabagan, panahon ng bagyo ng buhay. Amen. Praise God. Pangatlo, ano ba dapat kong gawin sa panahon na ako'y namumroblema, hindi ko alam ang aking gawin? Tanggapin mo ang kahalagahan ng suporta at encouragement ng iyong mga kapatid sa pananampalataya. Accept the support and encouragement of your brothers and sisters in the Lord. Bakit? Ito po yung realidad ng buhay. Hindi ka isinilang at nilagay ng Diyos sa mundong ito para mabuhay sa sarili mo lang. Lahat ng may pamilya, taas ang kamay. Salamat. Lahat ng walang kapamilya, taas din ang kamay. Walang tatay, walang nanay, walang ate, wala man lang kasama sa buhay. Wala, di ba? Meron ba nun? Wala. Haven't you noticed and realized na nilagay ka ng Diyos sa isang ugnayan sa mundong ito? Relationship. Because relationship matter most than success in life. Achievement in life. Marami sa atin gusto natin mag-achieve sa bagay sa mundong ito. Balit, sinisira natin yung ugnayan sa isa't isa. Meron nagtagumpay, pero maraming tinapakan. Maraming binagsak. Ma-achieve lang yung tagumpay ng buhay. Meron nga, manalo lang. Pinatay yung kalaban eh. Manalo lang. So parang mahalaga sa kanya yung achievement, yung possession, at saka yung power, rather than relationship with others. Hindi po yung nilayo ng Diyos. Nilayo po ng Diyos na mabuhay tayo na merong kaugnayan sa Diyos at sa kanyang ating kapwa. Bakit? The greatest commandment of all is what? Anong pinakadakilang utos? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And then, the second commandment is, love your neighbor the same way Jesus loved us. Tingnan niyo po, when we talk about love, it speaks of relationship. Tumutukoy po ito sa ugnayan. Kaya kung meron mang bagay na mahalaga sa buhay natin, ito yung ugnayan. Gusto mong magtagumpay, huwag mong ilalayo ang kahalaga ng iyong kapwa sa iyo. Mahal mo sa buhay, sa bagay na ginagawa at iniisip mo. Once you plan for yourself, think about others. Alam mo, kadalasan po na encouragement natin kapag inilalayo niyo ang kahalagahan ng iyong kapwa. Think about your friends. Though they are not perfect, but they are valuable. Mahalaga sila. Kasi nilagay ng Diyos yan. Alam niyo, may mga kaibigan na problema lang sa buhay. Sino din may problema sa buhay? Pero kaibigan niyo, hello. Aminin natin may ganun. Pastor, pagkasama ko sa gumugulo buhay ko, lumulungkot ako. Bakit tinalong ni Lord? Para matutunan mong tanggapin yung kapwa mo, ano man ang kalagayan niya at matutunan lumago sa iyong karakter sa buhay. Hello? Sino dito, lahat ng anak niya perfect? Mga may anak. Sino dito, walang kaproblema sa anak? Salamat, meron sa Bethel niyan. Di ba? Kahit pa paano, meron tayong mga problema, issue sa kanila. Bakit? May iba-iba karakter, iba-ibang katangian, iba-iba yung personality, iba-iba yung thoughts and minds, iba-iba yung karakter. Ang mga anak ko lang, iba-ibang karakter, iba-iba yung ugali. Pero hindi nangangahulugan, sasabihin ko, Panginoon, ang hirap naman silang pasasamahan, kunin mo na nga sila. Hindi o ganun. Kundi, Panginoon, ano po yung development na gusto mong mangyari sa buhay ko upang maangkop ko sarili ko sa mga karakter nila at ganun din sila sa akin. Di ba mas maganda yun? Mas maganda yun. Sa panahon hindi mo kayang sagunin ang iyong problema, you need the support and help of others, the encouragement of people. Brad, kaya mo yan. Pag may karamdaman, pagpipray kita, paggaling ka ng Panginoon, huwag kang mabahala kasi Lord nangako, by His stripes you are healed. Di ba magandang, saan mo madidinig yun? Sa poste? Hindi. Sa pader? Hindi. Sa ating kapwa na marunong magmalasakit o tumunawa sa ating kalagayan.
So we need encouragement. We must accept the reality that we need others' help. Kailangan natin tanggapin yung katotohanan. Kailangan natin ang tulong ng ating kapwa. Amen. Kailangan natin tulong ng ating magulang. Baka minsan magugulang sila. Sabi nila, Pastor, ano ba susundin ko? Ginawa ni tatay ko o sinasabi niya? Ano ba tama? Depende sa'yo. Kung alam mo salita ng Diyos, susundin mo salita ng Diyos at hindi mo na mababaliwalin yung kahalagahan nila sa buhay mo. Respeto lang. Ika nga. Hello, nandiyan po ba tayo? Amen. Praise God. So support of others. Pag gusto natin mag-survive sa taong ito, tanggapin mo ang kahalagahan ng support at encouragement ng iyong kapatid sa pananampalataya. Hindi nilayan ng Diyos na mamuhay tayo sa mundong ito na nag-iisa. Our weaknesses help us realize how much we need each other. Bakit? Yung hindi mo magagawa, maaaring magawa ni iba. Amen. Meron ba dito, Jack of all trades, master of none? Lahat tayo. We might be good in some areas of buhay, pero hindi natin kaya ang lahat. At salamat po sa Panginoon sapagkat ito pong maganda. Hindi iniatang ng Diyos na gawin mo ang lahat ng bagay. Sino dito napakasipag, lahat ng problema sa Kanya? Magandang kasama yun. Lahat ng problema, pinapasan niya. Pastor, may problema ka, bigay niyo sa akin. Ba? Kung meron po bang ganun sa inyo? Pastor, ang problema, bigay niyo sa akin. Sino ba sa inyo gustong ibigay ko problema ko sa inyong lahat? Wala. Walang gusto kumibo. Kasi alam natin, hindi natin kaya. Hindi po ba? Alam natin, hindi natin kaya. Sa mag-asawa lang. Meron po ditong mag-asawa na hindi kailanman nag-argumento kahit minsan. Hindi nagkaroon ng argument. Tahimik po kayo. Sino dito bigo sa kaugnayan niya sa bagay na yan? Huwag niyo itaas ang kamay niyo, baka ma-Facebook pa kayo. Pagka kayo nagmamalasa, huwag niyo i-Facebook. Pag magtutuwid kayo ng buhay ng isang tao, huwag niyo i-Facebook. Huwag niyo i-public, tawag doon, public post. Tama ba yung Tagalog? Public tawag. Post niyo po for the public to hear and listen or to see or to read. Do it personally. Do it with God's love and care. Pag mayroon pagkukulang, ituwid na may pagmamahal. Bakit? Maaring darating ang panahon, ikaw din ay maituwid ng Diyos at ikaw'y mabumagsak sa pagkukulang at ikaw'y magkamali. Kailangan mo rin ng tulong ng iba. Amen? Kasi we're not all perfect. And someday, somehow, all of us will face a lot of difficulties. And some of us may fail many times. But by God's grace, sa biyaya ng Panginoon, kaya niya tayong ibigyan ng tagumpay at kalakasan din naman. Amen po ba? Amen. Hello. Sabihin mo sa kapatid, maasahan mo ako. Ayaw ninyo, di ba? Bahala si Lord sa inyo. The Bible says, Galatians 6:2, ganito, carry his burden, in this way you will fulfill the law of Christ. Magpasanan daw tayo ng bigatin sa isa't isa. At sa pamagitan nito, nasusunod daw natin ang utos ng Panginoon. Pasanan ng bigatin. Ba, kapatid, ano ba bigatin mo? Travel light lang ako sa mundo. Sorry, travel light lang ako. Ano ba yun? Wala akong excess load na kayang buhatin. Sa aeroplano kasi meron pong excess load na babayaran. Travel light lang. Sino dito pag nag-dumiyay travel light lang? Wala. Wala sa Bethel niya. Sa Bethel, lalo na mga kababayan, pagkasama mo sa mission, aparador ang dala. Bit-bit. Bit-bit. Pagdating sa mission, di naman magagamit yung ibang dala. Pag nagdala ng damit. Isang linggong mission, ang dalang damit, 1 buwan. Hindi naman. Bihira na may pinamimigay. Meron may pinamimigay. Pero bihira yung pagbalik, light ang light ang carry. Yun ba? So, ang hirap, no? Ito pa mabigat. Ako travel light, sila travel heavy. May hirap, may isip mo, mag-aakyat ng hagdanan, no? Hirap na hirap sa bit-bit. Sabi, ikaw naman,
naawa ka, tutulungan mo. Tutulungan mo. Ang policy niyan sa mission, kung gusto niyo sumama sa mission, ito pa policy. Ang dala mo, bit-bit mo. Tama ba, Ate Rex? Policy natin, ang dala mo, bit-bit mo. Huwag mo hayaan po problemahin ko yung problema mo. Bit-bit mo yun. Pagdating naman sa mission, di talaga eh. Di may iwasan. Maawa ka. O, tulungan natin si sister. O, tinan mo. Aparador. Kuling na lang. Pati refrigerator, bit-bit. Gusto niyo malaman, totoo? Sumama kayo. Kailan mission natin? April ata. May mission tayo sa Mindoro. So, April yun. So, those who want to come and join us, carrying heavy loads. Those are available. Open po yung business, open po yung session, open po yung enrollment para sumama to carry the loads of others' burden. Ang sabi ng Panginoon sa Galatians 6:2, carry one another's burden. Magpasanan tayo ng bigatin sa isa't isa. Alam niyo po, sa mundong ito, para magtagumpay ka, ang problema ng anak mo, problema mo. Problema niya, problema mo. Amen. So, hindi nilayan ng Diyos na tayo mag-single lang sa ating problem. God wants us to pray for each other, encourage one another, support one another, correct one another, rebuke one another, and build up one another for Christ's glory and honor. Amen po ba ron? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Panghuli at pang-apat, alamin at panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos. Know and take hold of God's promises. Ito po, may kinalaman ito doon sa Bible. Bakit ko kailangan ko magbasa ng Bible? Kasi ang salita ng Diyos, punong-puno ng mga promises, pangako ang Diyos. Yan. May pangako dyan. Pag may karamdaman ka, may promise si Lord dyan. May bigatin ka, may kalungkutan ka, may promise si Lord. May problema kang financial, may pangako si Lord dyan. May problema kang pampamilya, may promise si Lord dyan. Kaya ang Bible, hindi lang pang sports to, pang pamilya pa. Hindi lang pang pamilya, pang kalahatan. Any issues of life, God has an answer to that. And we believe Christ has an answer to all of life's difficulties and questions. And the Bible speaks a lot about Jesus and the importance of the Lord, having a relationship and intimate fellowship with Him. Mahalaga po ang salita ng Diyos sa buhay natin. Mahalaga po yung mga pangako ng Panginoon. Ang tanong ganito, kamusta na yung pangako ng Diyos? Naiintindihan po ba natin? Naisip po ba na, alam po ba natin yun? At pinanghawakan po ba natin yung bagay na yun? Libo-libong mga promises ng Diyos ang Kanyang inilaan para sa taong nananalig sa Kanya. They are just lingering around, waiting to be claimed. Ito nga sabi ng Isaiah chapter 40, verse 29 to 31. Ang ganda sinabi ng Isaiah. Ang mahihina't mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Meron po ba ditong nanghihina? Physically, spiritually, mentally. Marami po ngayon nagkakaroon po ng mental depression, stress, kaisip. At ilan po dyan, mga Kristiyano na rin. Nagkakaroon ng loneliness, kalungkutan. Meron po kilalang tao na masayang-masayang, kakausap niyong masayang, biglang lumulungkot. Bakit? Nadidepress, na-stress. Parang ito yung takbo ng mundo ngayon. Nawala na yung kagalakan, naalis yung kasiyahan ng buhay. To the point na others may perhaps end their lives by committing suicide. Ano sabi ng Panginoon? Ang mahihina't mga napapagod ay Kanyang pinapalakas. Mental weakness, physical weakness, spiritual weaknesses. Dumaranas tayo noon. Minsan nga, aminin na natin ito, hindi nga lang natin masabi, may pagkakataon, hindi na natin nababasa Bible. May mga pagkakataon, dumadalo tayo sa gawain, makadalo lang, pero ang dahilan kung bakit ka nandito, nakalimutan natin, may date kay Lord. Mas mahalaga sa yung kapwa mo, kaibigan mo, kaklase mo, girlfriend mo, boyfriend mo, kaya ka na sa church, kaysa kay Lord. Dumarating po yun. Aminin natin yun. Minsan dumarating din sa amin, bakit ako nangar? Kasi pastor ako at linggo ngayon. Pero not knowing, this is important day, kasi may date ako kay Lord, at ang Diyos ang audience ko at hindi kayo. Una sa lahat. Dapat maisip namin yun.
Ganon din ang bawat isa sa atin. We're not here because of our position. Dahil may position ako kasi, kasol, ako yung deacon, ako yung leaders, ako yung department, ako yung presidente, ako yung officer eh. Hindi. Hindi po yun ang pangunahing dahilan. Pangunahing dahilan, narito tayo si Lord. May relasyon ako sa Panginoon, dapat ko siyang mahalin, paglingkuran, at pag-alayan ng buhay, at pagtiwalaan. Amen. Walang naiwan yan sa loob ng tahanan. Bakit ka umuwi ng bahay? Kasi ang hirap naman, may bahay ako, hindi ko uwian. Ganun ang babaw naman ang dahilan. Bakit ka mag-asawa? Nakakaya pa sa aming mga anak pag maghiwalay kami. Parang, ibang dahilan. Bakit ganun? Bumababaw ba ang rason? Dapat lumalalim habang ang taon ay lumilipas, di po ba? Alalahan natin ang pangako ng Diyos, nakalaan lagi upang ang buhay natin ay maging tapat, ganap at kabuuan. May punong-puno ng biyaya. Ang sabi rito, kahit nga ang mga kabataan ay napapagod, ang nanlulupaypay. Ibig sabihin, yung lakas natin, talagang nanghihina. Sino ba dito hindi nagkakasakit? Meron akong prayer request na tanggap nakarang buwan, nakarang linggo. Pastor, pag-pray po, buong pamilya kami may sakit ngayon. Buong pamilya. Mula bunso hanggang sa pinakapanganay, mula tatay, nanay, lolo't lola. May karamdaman. Sino nga po bang hindi sa atin nakaranas ng sipunin, ubuhin, mahatsing? Sino sa atin hindi nakaranas na magutom, mauhaw, mapagod? Sino dito hindi na nakakatulog, kaya isip ng problemang dala-dala niya? Hindi maganda yan. Apektado lahat, physically, mentally, spiritually. Hindi po ba? Kapag ka mahina ka physically, apektado yung spiritually. Totoo yun. Totoo yun. Hindi ka makadulo sa gawain. Bakit? May karamdaman ka. Hindi mo ma-worship si Lord na may kagalakan sapagkat may sakit ka. Heavy yung iyong pakiramdam. So, apektado lahat. Yung pong katotohanan. Katotohanan, tayong lahat ay nangailangan ng pag-abot. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Tingnan niyo, sabi po dito. Pakireflect mo kapatid ulit yung verse na yan. Ano sabi doon? But those who hope in the Lord will renew their strength. Sa English. Hope. Pag sinabing hope, umaasa. Nagtitiwala sa Diyos. Ang mundong ito, buhay natin sa mundong ito, it's a matter of testing and trusting. Alam niyo po ba? It's all about faith in God. Kaya mahalaga po sa Diyos ang faith. Without faith, we cannot please God. Ang sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi mo pwedeng bigyan ng kaluguran at kasiyahan ng Diyos. So kung gusto natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Ang buhay natin sa mundo ay punong-puno ng testing and trusting. Test. Sa pasimula pa lamang ng buhay natin, sinusubok na tayo ng Diyos. Kaya nga bata daw, pag laglabas, umiiyak eh. Sinusubukan daw siya ng Panginoon kung tatanggapin niya mga magulang niya. Hindi. ito pala nanay ko, tatay, hindi niya daw matanggap. Bata pa lang, hindi niya matanggap kayo mga magulang niya. Kasi umiiyak. Joke lang po. Pero testing is a part of life. Hindi ka pa pwedeng graduate ang grade 1 ng walang testing. Tama po ba yun? Mga teacher. Pero ngayon daw, pasa mo na kahit pabagsak, pabasa mo na. Ipasa nyo yan, babagsak din yan. Pumasa lang siya sa grade, pero yung kanyang educational attainment, bagsak. Alam niyo po ba yun? Because life is full of testing. And testing are part of life. Tinetest yung ating kalakasan, pagtitiwala, katapatan, pag-asa sa Diyos, sa buhay natin ito. Test and trust. As we are tested, we must trust totally on God's provisions. Amen. Hallelujah. Ang mundong ito'y punong-puno ng pagtitiwala. Ako'y nagtitiwala na kayo nakikinig habang ako'y nagsasalita. Amen po ba? Ako'y natitiwala, inaantok, matutulog yan mamaya. Di ba ba? Ako'y nagtitiwala. Mahal ako ng aking mga mahal sa buhay. Kasi pagka hindi, magulo buhay. Hindi ako makakatulog nun. Ako'y nagtitiwala, ingatan ako ng Panginoon. Hindi lang ngayon, kundi sa darating pang mga araw. Kasi kung hindi ako naniniwala ng langit, lupa, nilikha ng Diyos, bulaklak at mga bagay na ito'y iningatan at binigyan ng biyaya ng Diyos upang mabuhay. Ako pa kaya? Kayo pa kaya? Mahalaga sa Panginoon. Ang sabi rito, as I wind up, lilipad silang tulad ng mga agila. Wow. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina.
Paano maranasan natin to? Maranasan lang natin ito kapag tayo po'y magtitiwala sa Panginoon. Sabi dito, ang may hinat, mga napapagod ay kanyang pinalalakas, kahit na ang mga kabataan napapagod, nilulupay, ngunit muling sumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Paano maranasan ito? Pag magtitiwala daw tayo sa Diyos, we can experience such strength and revival that we need in life to cope up with the challenges of this world. Kapag humarap ka sa mabibigat na problema na hindi mo magawa ng solusyon, don't give up, my brother and sister in the Lord. Don't give up. Just look up, keep your hope in the Lord, and your eyes focus on the hope of heaven, not just on here and now. Pagka nawalan daw tayo ng pag-asa, huwag kang mag-give up. Just look up, tumingin ka sa Panginoon, cry out to God, and ask God's help. And envision mo po yung buhay na hindi lamang dito, kundi sa dako pa roon. Kasi may magandang nilayan ng Diyos para sa ating lahat. Alam niyo po ba, malapit na dumating ang Panginoon. The blessed hope. The blessed hope of every believers. Yes, habang may buhay sa mundong ito, daranas tayo ng mga hamon, pagsubok, trials, difficulties. Karamdaman nandyan yan. Meron ang bagong strain ng virus ngayon, makakabigla po kayo. Ba't pa natin isipin? Isipin mo lang, matatakot ka na. Isipin mo, magkakasakit ka na. Isipin mo, yung magagawa ng Diyos sa kabila, kung dumating man yung bagay na yan, yung sustaining grace ng Diyos na kailangan natin. Trabaho, marami pong walang trabaho. Pero tingnan nyo, yung God's sustaining grace is always there, present sa buhay natin. Hindi ka niya iiwan, ipababayaan man. Darating ang araw na makikita mo ang himala at gawa ng Diyos, napakabuhay at dakila pala siya sa buhay natin ito. Believe that God is able to sustain our lives. Hindi ko po alam kung anong mangyari bukas. Pero ang aking pong alam, may Diyos na nakaalam ng bukas at may hawak ng buhay na dapat kong pagtiwalaan. Dapat kong pakinggan, dapat kong pahalagaan, mahalin sa buhay kong ito. God is full of love, grace, mercy, and forgiveness. Salamat meron tayong Diyos na hindi nagbabago. Kailanman. Amen? Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Glory be to God. Reflect mo nga yung 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sabi roon, 8 and 9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in moments of weaknesses. Ang biyaya ko'y sapat sa pangailangan ng lahat, sapagkat kung kailan ka mahina, doon mo makikita ang kalakasan ng Diyos sa buhay natin ito. Hindi ko po alam kung anong pagsubok, problemang iyong hinaharap ngayon. Marahil meron kang katanungan na hindi mo alam kung anong sagot. Meron kang problema hindi mo kayang tugunan. O meron tayong bigatin na tayo nahihirapang pasanin. O maaaring magaan ang ating bigatin at yung katabi ay mabigat. How much we care for them? Nagmamalasakit ba tayo sa kalagayan nila? Kaya ba natin silang ipanalangin, tulungan, bigyan ng paalala, palakasin sa biyaya ng Panginoon? Sino man dito may pangailangan, may kahilingan, just come and we will pray and trust God. Anong dapat natin gawin? Cry out to God and ask His help. Cry out to God and ask His help. Revive God's word and promises sa ating isip. Pangako ng Panginoon. Hallelujah. Wala pong mahirap sa Diyos. Wala pong imposible sa Kanya. Wala pong bagay na hindi niya kayang gawin. Wala pong sitwasyon na hindi niya walang buhay na hindi niya kayang baguhin. Walang karamdaman na hindi niya kayang pagalingin. Walang kahinaan na hindi niya kayang bigyan ng kalakasang muli. Kung ang kabataan daw napapagod, pero nagtitiwala sa Diyos, nagpapanibagong sigla. God can revive us, can change our situations and make it better. Hallelujah. Sige po, baka meron pa pong nangailangan ng prayer. We are here to pray and trust God for everything. Hallelujah. O maaaring meron kang naisip na mahal mo sa buhay, kilala mo na may problemang mabigat. Kapatid, bakit hindi mo siya ipanalangin sa Diyos at maging encouragement ka para sa Kanya? Wala man sila dito, pero sa pamagitan ng dalang Panginoon, you can cry out to God for the needs of others and may you be a supporting bridge for them. Blessing of God to be with them through you.
sasambahin, paligid man ay dilim, Jesus. Ako'y suliranin man, lagi ko aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo walang hanggan, hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, hayaan mo po pang iiyak namin sa iyo ang aming mga kalagayan sa buhay sa mga sandaling ito. Inamin po namin, Panginoon, kami po'y humaharap sa iba't ibang hamon ng buhay. At amin pong tinatanggap ang realidad, Panginoon, na kung wala ka, wala kaming magagawa. Kailangan namin ng tulong mo, O Diyos. At amin pong ina-admit ang aming pong kalagayan bilang Aba. Kulang sa kayanan, kulang sa karunungan. Kaya kailangan namin, O Diyos, ang tulong at gabay mo po, Panginoon, at patnubay na nagmumula sa iyo. O God, hayaan mo pong iyak namin sa iyo ang aming mga kahilingan at mga problemang dala-dala. Lord, may mga pagkakataon sa buhay namin, O God, na hindi namin kaya. Hindi sapat ang aming kalakasan, hindi sapat ang aming karunungan, matugunan ang aming mga problema. Minsan, Lord, nalalagay kami sa isang sitwasyon na nagmumukmuk na lang sa isang tabi. Lumuluha, umiiyak, naghihinagpis. Maring ilan po sa amin in pain, Lord, physically, Lord, sa kanilang kalagayan physical, Panginoon, umiiyak. Walang pampagamot. Umiiling ang mga doktor. Nawala ng pag-asa. Nangangamba. Di alam ko anong bukas. Subalit umaasa pa rin, Panginoon, sa iyo. Panginoon, pakita mo, Lord, na hindi malikli ang iyong kamay. Hindi mabigat, Panginoon, para sa iyo ang solusyonan ng aming mga problema. Walang bagay na mahirap sa iyo, Ama. Lahat ng luha at lungkot, Panginoon, kaya mong pauwiin. O Diyos, kami pilumalap sa iyo. Lord, batid mo po ang aming kalagayan, batid mo ang problema ang aming dala, batid mo po, Panginoon, ang bigating aming pinapasan. Lord, bigat mo po, Panginoon, dahilan ng pagluha ng bawat isa. You know what, Lord? The pain that we feel, O Lord. Alam namin, dama mo ito, O Diyos, sapagkat ikaw Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagmamalasakit. Batid mo po, Panginoon, aming kalagayan. Batid mo kung sino sa amin ang nahuhulog sa kasalanan, nalulupaypay ng hina, bumagsak. Subalit na kailangan pagpapatawad, nag-abot muli at kalakasang panibagong lakas at sigla upang makarecover, Panginoon, upang manumbalik ang lakas at sigla, ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Lord, i-bless mo po ang aming tahanan, bless mo po ang aming pamilya. Hindi lahat ng pamilya masaya at magkumpleto, O Diyos. May mga sandali, O Diyos, na may mga tahanan, may problema ang bawat isa, O Diyos, God. We pray for your anointing. We pray for your presence. We pray, Lord God, for your divine grace to intervene on our relationship with our homes, in families, relationship with our parents, relationship with our brothers and sisters. O Lord, we pray, O God, hallelujah, for your mighty power, O Lord, to embrace us. Yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong pagkapangyarihan. Yakapin mo kami, O Diyos, ng iyong pagtugon sa aming mga problema. O Diyos, nagtitiwala kami. Lord, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako sa pamagitan ng iyong buhay at makapangyarihan salita. Lord, we pray, O God, revive your words for us, O God. Revive, O God. Lord, in Jesus' name, O God, palakasin mo mga nangihina. Hallelujah. Patuloy tayong umiyak sa patuloy mo, banggitin sa Diyos ang iyong kalagayan, kapatid. Panginoon ay hindi malayo. Kaya ng Diyos tugunin ang iyong pangailangan. Kaya ng Panginoon pawiin ang luha na pumapatak sa iyong mga mata. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ng Panginoon pagalingin ng sino man. In the name of Jesus. Damin niyo po ang presence ng Panginoon. Feel the presence of God. Hallelujah. Spirit of the living God, we invite your presence. Embrace your people, O Lord, with your mighty power. With your healing touch, Lord. Hallelujah. Heal us mentally, heal us physically, heal us spiritually.
Heal us emotionally in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mo sa walang hanggan. Praise God in the name of Jesus. Bless your people, Lord God. Magpalay ng iyong anak, O Diyos, in the name of Jesus. We pray, Father God, for your blessing. Lord, bless them. Bless them, O God. Bless them, Lord Jesus. To my Panginoon, dalahin ko, Panginoon, pagtugon mo sa pangailangan ng kapatid namin, O Diyos. Ano man ang kahilingan niya, Jesus. Abutin mo po, Panginoon. Tugunin mo, Lord, ang kalagayan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, i-bless mo po, Ama. I-bless mo po, Panginoon, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord God. Lord Jesus, I pray, oh God, for blessing. Oh God, i-bless mo po, Panginoon, oh Diyos. Lord, bless. God bless. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord Jesus. Bless mo po, Panginoon. Ang mga kabataan ito, i-bless mo sila, Panginoon, na yung biyaya, Panginoon, inilaan sa araw na ito. Kalakasan, tagumpay, biyaya, Panginoon. Tagumpay laban sa pagsubok at tukso ng buhay. Lord, let your presence fall, O God, in the name of Jesus. Love and care, Lord, be upon them in the name of Jesus. Let your spirit flow, O God. Hallelujah. Touch their lives. Manifest upon them, O Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. The name above every name, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, in Jesus' name. And Lord, the word is release it in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Glory be to God. Hallelujah. 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 Oh, Rabakasande ko Rabakayala la yera baba. Oh, baba siki ala jeria. Hallelujah. In the name of Jesus. Bless God. Bless, Lord, in the name of Jesus. Pagpalay mo, Panginoon, ang buhay ng mga namin. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Your loving embrace be upon her in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Oh, ako, no, Papa, kahit kailan, di ka Lord, i-bless mo po ang bawat isa. Oh Lord, bless mo po, Panginoon. Gawin mo yung pagpapala, O Diyos. Yung himala, O Diyos. Biyaya mo po, Panginoon, sa buhay niya. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, I pray, blessing. Oh God, favor, Panginoon, that comes from you, oh God, in the name of Jesus. Lord, favor from you, Lord, in Jesus' name. Let your favor, oh God, flows upon him, in Jesus' name. Let God's answer, favor be upon you. God's favor be upon you, Lord. I pray, your favor, your blessing be upon them, in Jesus' name. Oh, hallelujah, God. Yung pabor mo po, Panginoon, at kalinga, O Diyos, ay paginilig sa pangalan ni Jesus. Lord, let your favor flow. Let your favor flow. Let your grace, O God, mercy, O God, love and care be upon them. In the name of Jesus, Lord, favor, forgiveness, blessing, hope, mercy, and grace, O God, be upon my sister's life. In Jesus' name. Lord, favor from you. Pabor, Panginoon. Pabor, O Diyos. I ask favor, O God. I ask favor, Lord God. I ask favor, Lord. I ask favor, O God. Lord, favor, O God. Pabor, Panginoon. Blessing, O God. Grace. Grace after grace, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray, grace, blessing, your grace. Hallelujah, Lord. Favor, O God. Let your favor flows in Jesus' name. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Lord, pabor, Panginoon. Pabor, O God. Lord, I pray, favor, Lord.
Lord God, Jesus, God, 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 God. Have mercy, grace, love, comfort. Hallelujah. Panginoon, ang sabi mo sa iyong mga salita, ang nagtitiwala sa binibigyan ng panibagong sigla at lakas. Lord, sa mundong ito punong-puno ng testing and trusting, help us to trust you more. Help us to trust you more, O God. Trust you more. Trust God's more. Sa taong ito, Panginoon, papagtagumpay mo ang bawat isa sa amin. Ano man ang aming hinaharap na pagsubok sa mundong ito, Lord, we trust everything to you. We entrust everything to you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Masaya pong madama ang presensya ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Puri ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. God is good. Hallelujah. Sabihin sa katabi mo, kapatid, mabuti ang Diyos sa akin. Sana sa iyo rin. Amen. Puri ng Diyos. God is good. Puri ng Panginoon. Glory be to God. Tunay nga, mabuti ka, Panginoon. Mabuti ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na mabibigat, Lord God, na dumadaan sa buhay namin, Panginoon. Na pabigat ng pabigat, pero ibig sabihin nun, Lord God, masandyan ka, Lord God, para tulungan kami, Panginoon. Hindi na kami ang nagdadala ng mga pagsubok na yun, Panginoon, kundi, Lord, binubuhat mo na kami, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat sa awat biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord God, hindi ka nagkukulang. Sapat ang iyong biyaya sa bata sa amin. Sapat ang biyaya mo, kalakasan mo sa bata sa amin, Lord God. Lord, we continue to entrust to you our tomorrow, Panginoon. Pero dahil alam namin, Lord God, you have plans for us, Panginoon. Plans to prosper us, Panginoon. Not to harm us, Panginoon, but to have a good future, Panginoon. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang kami magtitiwala, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy, Lord God, na mag-spend time with you. Reading your word, Panginoon. Patuloy na manalangin sa iyo, Lord God. Salamat, Lord God. Salamat, Lord God. Dahil yun, Panginoon, ang key, Lord God, para patuloy kaming lumago, Panginoon, at lumalim ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Kung aming saan panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon na sa ating pong patuloy na pagtitiwala sa Diyos at maging sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay, taglay ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang patuloy na pakipisan, galaw, patnubay, direksyon ng Banal Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless. God bless. Bago tayo umalis, ay magkawayan po tayo, magbatean sa isa't isa. God bless you po. Good day. A blessed morning to all.